So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Today, our devotion tackles about urgent and important, ang gospel. So, our concept is all about eternal conscious punishment. So, ang eternal conscious punishment ay ang paniniwala ang mga tumanggi kay Kristo ay makakaranas ng tunay, walang hanggan at may kamalayang kaparusahan sa impyerno. So, hindi ito pansamantalang pagdurusa o kawalang malay, kundi walang katapusang pagkahiwalay sa Diyos na may kasamang pagsisisi, kamalayan at pagdurusa. Bagamat mabigat itong pakinggan, ipinapakita nito ang kabigatan ng kasalanan at ng kabanalan ng Diyos at kung bakit napaka-urgent ng mabuting salita. So our Bible readings for today is all about Luke chapter 16 verse 19 to 31. At sa Hades, habang siya'y nasa matinding paghihirap, tumingala siya at nakita si Abraham sa malayo at si Lazaro ay nasa kanyang tabi. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God is the offended party. So yung kasalanan na hindi simpleng pagkakamali kundi paglabag laban sa Diyos mismo natin. Siya yung lubos na nasasaktan at nilalapastangan sa ating kasalanan. Kaya siya rin ang may karapatang humatol at magparusa. Second is God is holy and just. So, ang Diyos ay lubos na banal at matuwid, hindi niya pinapalagpas ang mga kasalanan. Ang kanyang hustisya is nangangailangan ng makatarungang kaparusahan, kaya't ang impyerno ay refleksyon ng kanyang ganap na katarungan. So, last teaching is God made hell to punish evildoers. So, ang impyerno ay hindi aksidente, kundi bahagi ng hustisya ng Diyos laban sa kasamaan. So, ito ay nilikha para sa dyablo at sa lahat ng tumatangging sumagsisi at tumanggap kay Kristo. So, yung puot ng Diyos ay totoo, ngunit ganun din ang kanyang habag sa mga mananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is acknowledge the seriousness and gravity of sin. So, wag nating maliitin ang kasalanan. Ito ay laban sa Diyos at may panghabang buhay na kahinatnan. Dapat nating lapitan ng Diyos sa pagpapakumbaba at pagsisisi. So, yung pagkaunawa sa seryosohan ng kasalanan ay magtutulak sa atin sa tunay na pagbabago. Second is advance the gospel with urgency and compassion. So, kung totoo ang impyerno, hindi tayo pwedeng manatiling tahimik. Kailangan nating ibahagi ang ebanghelyo ng may pagkahabag at pagkaapurahan dahil ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo ang tanging daan upang makaiwas sa walang hanggang kaparusahan. So, last application is appreciate the love and justice of God displayed on the cross of Christ. So, sa krus ni Kristo, pinagsama yung hustisya at habag ng Diyos. So, si Jesus ang tumanggap ng kaparusahang dapat ay para sa atin. Ito yung dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay hindi lamang urgent, kundi tunay na good news. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit kailangang ituring na apurahan ang pagbabahagi ng ebanghelyo ni Kristo. Para sa akin kasi yung ebanghelyo ay apurahan sapagkat ang kapalaran ng kaluluwa ay nakasalalay dito. So, ang impyerno ay totoo, seryoso at walang hanggan. At kung hindi natin ibabahagi yung kaligtasang kay Kristo, maraming tao ang mapapahamak. So, bilang mga Kristyano, hindi tayo tinawag para lang maligtas, kundi para rin maging tagapaghatid ng balita ng kaligtasan sa iba. So, habang may oras pa, dapat nating iparating yung pag-ibig at katotohanan ng Diyos sa mga taong nangangailangan. So, yung bawat araw ay isang pagkakataon upang magligtas ng kaluluwa mula sa walang hanggang kapahamakan. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa katotohanan. Bagamat kami ay makasalanan, is inaalay ninyo si Jesus Christ upang kami maligtas. Lord God, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong binabaliwala namin ang kasalanan at ang kaparusahan nito. Lord God, turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan at habag at bigyan mo kami ng tapang at malasakit upang ibahagi ang ebanghelyo sa mga nangangailangan. Lord God, salamat po sa krus ni Kristo kung saan nagtakpo ang iyong hustisya at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen.